Okay, meron tayong isang ang atin pong aksyon sa text at ito po ay atid sa inyo ng Pag-ibig Fund. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Si Concerned Citizen ay inirereklamo itong mga rugby boys na nagsusunog daw po ng cable wire matapos nila itong nakawin. Mabaho yan. Okay. Concerned Citizen, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. Okay. Sir Rapi. Yes, sir. So, Ate Binya, kay Ma'am Minya Taduran rin pala. Magandang tanghali po. opo. So wala akong ginagawa yung mga taga-barangay para sawayin o yung mga DSWD, Concerned Citizen. Opo, naisumbong na po ito. Actually po, matagal na po ito. Mga isang buwan na po kami doon sa pwesto po. Pero ang balita nga po namin, marami na rin daw po nag-complain dito. Hanggang ngayon po, hindi pa po ina-actionan. So yung mga pulis ho natin, mga taga-barangay, DSWD, lahat ho sila walang magawa, pinababayaan lang. Opo, nagsumbong na rin po kami sa barangay at sa DSWD. Pumunta po sila one time po pero bumalik din po itong mga to at hindi na po nasundan yung ginawa po nilang pag-alis po dito sa mga tao na ito. Nang sunog yan eh. Alam mo, sandali lang po Concerned Citizen habang nagtatawag tayo sa mga kinukulan. Ang isang problema kasi ng DSWD in fairness means hulihin man nila yan, maging yung ating kapulisan at ikukulong, makakatakas din. O dili kaya walang lugar na paglalagakan sa kanila pag sila ay na-aresto. Wala nga talaga. At kailangan i-rehab. Walang center for wala them. Eh. Walang rehab wala tayong center. budget for that eh. In fact, mali nga yung ginawa ni Senator Pangilinan at kung sino pa yung mga kasamahan niya dyan sa Senado, Kongreso, na they came up with this juvenile justice system law na hindi pwedeng ikulong kahit na heinous crime pa na commit ng isang minor de edad, di ba? Dahil minor de edad sila at dahil dapat i-surrender lang sa DSWD. Pag sinurrender sa DSWD, walang paglalagyan. So, kailangan pakawalan din. Mga ilang days lang, mga one day at lang. At kung ilalagay nga doon, nakakatakas dahil walang gwardiya. Ilang beses na tayo nagtalakay yan, di ba? Natatakasan sila. At ang masaklap pa, pag mga batang babae, nare-rape pa. At sino nag-rape? Yung mga supervisor ng bantay doon. Di ba? So wala talaga tayong matibay na sistema sa tungkol sa mga rehab centers na pinaglalagyan ng mga bata. Hindi man lang napaghandaan yan ng mga mababatas. Yun ang sinasabi natin. Yung mga mababatas na yan, butas ang mga utak. Di ba? Gawa-gawa kayo ng mga batas without thinking, without doing research. Di ba? Kung yung batas na inyong ipinapanukala muna at kapag naging batas yan, kaya bang panindigan ng present setup of system? Meron tayo, di ba, na naukol sa batas na yan. Mr. Nilo Guarino, CSWD Binyan, Laguna. Magandang hapon po, Sir Nilo. Sir Nilo, Mr. Guarino. Sir? Magandang hapon po. Sir, Rafi Tulfo po, sir. Radyo 5 at sa Action TV. Apa. Sir, yung pong mga rugby boys, nakakatakot to sir. One of these days, baka mabalita natin na nasusunog na dyan sa may San Vicente, Binyan, Laguna, mga establishmento. Nagsusunog daw po ng mga cable wire, mga wirings. Apa. At naisumbong na raw po yan sa mga kinaukulan, kasama na ho yung DSWD, dadamputin daw ho, after ilang oras, balik na naman po yung mga bata doon sa lugar na kung saan nagkakalat sila. Bakit ho sir? Kasi ganito po yan, sir. Actually, nagpunta na po sa office yung sinasabi pong mga ilan sa mga establishment doon. Opo, sir. At napag-usapan na po namin ho yun. Okay, ano po napag-usapan, sir? Actually, last 2 weeks po, nag-operate na po kami dyan. Okay. At lahat po, siyam na po ang aming nakuhang bata dyan. At kasalukuyan, nasa shelter na po namin. Kasalukuyan nasa shelter. Kung nasa shelter po sila, bakit po tuloy-tuloy pa rin yung panununog ng mga rugby boys? Kaya nga, sir, hindi po kami tuloy pa rin po ang aming operation dyan. Actually, mamaya-maya, imo-monitor uli namin yan. Kapag may makuha uli namin, kukunin po na namin. Okay, sandali lang po sir. Mukhang maganda yung sinabi nyo. Pero tingnan natin kung satisfied si Concerned Citizen. Concerned Citizen, magandang hapon ulit. Opo, magandang hapon po. Narinig nyo po yung paliwanag ni Mr. Guarino? Hanggang ngayon po, nandun pa rin po sila. Actually po, magtatambak na naman sila ng basura po ron sa tabi. So, parang sinasabi nyo, sir, hindi pa rin nahuli mga ngayon dahil sila pa rin buba yung same kids na nagkakalat doon, nanununog? Concerned Citizen?
Opo, Sir Nilo, sige po, sagutin niyo po, Mr. Guarino, sir. Kung iba po yung mga bata yon na maliban doon po sa amin nakuha na, ay titingnan po uli namin mamaya. Alam mo, Para Mr. makuha- Guarino, alam mo, Mr. Guarino, ang nakikita kong magandang solusyon sa problema ng Apo, sir. mga negosyante dyan at sa problema po ninyo para maging everybody happy at masolve na ho ito, maging Apo. deterrent po sana yung inyo pong gagawing hakbang sa mga batang itong mga batang hamog o rugby boys ay ang paglagay ng mga tanod 24/7, pagbabantay, pagruronda sa lugar na yan kung saan concentrated yung kanilang pagkakalat, pagwawala, di ba? Apa. At kung kinakailang humikay ng tulong sa ating kapulisan para ronda-ronda, matatakot naman yung mga hamog boys pag nakita ng pulis yung tanod, nagtatakbuhan yan eh. So, Apa. protektahan niyo po yung mga negosyante, mga business establishment dahil yan po yung nagbibigay ng negosyo, nagpapaganda po ng ekonomiya ng inyong lugar, di ba sir? Opo, tama po yun, sir. Tama po yun. At isa nga po sa pinaplano ko po ay makikipag-ugnayan po ako sa hippie namin at saka sa mga barangay Officials. official na nakapaligid dyan Opo. para pag-usapan po natin yung pangmatagalan na solusyon. Yun. Yes, sir. Kasi po Yes, sir. yung operation po namin sa mga bata ay panandalian lang po yan. I understand. Kasi mga bata po yan, sir. Opo. Oh. Yan po ay isa po sa plano namin, sir. So, sir, suggestion ko po ito, number 1, yung pong mga tanod kung kinakailangan, maglagay ho kayo ng mga outpost. Di ba deterrent po yan para sa mga batang yan, na mga pulit at namimigwisyo. And then, number 2, mag-request din po kayo sa mga pulis nyo na mag-ikot-ikot o magtambay isang mobile. Di ba? Opo, i-consider ko po, sir. Pag nakita ng mga bata yan, matatakot yan. Hindi na sila manggugulo, mangungulit. So, meron na pong mga nakalagak na sa inyong mga centers, itong mga rugby boys. Ilan po? Yung Mayroon po. Mga ilan na po? Lahat-lahat po ay yung nakuha po namin dyan sa area, yung nung mag-usap kami po ng mga ano na yan, nung may pumunta po dito sa amin, nakuha na po namin yung siyam. Mga siyam. Okay. Opo. Pero meron pa rin talaga. Pa? Meron pa rin talaga na natitira. Sige, sandali lang po. Okay na Odette, okay na Carol. Huwag na kayo magtawag muna ng ating kapulisan. Kasi ginagawa naman ni Mr. Guarino ang kanyang trabaho. Concerned citizen. May kasingit lang po, sir. Sige po, go ahead. Sir Rapi, opo. Sige po, go ahead. Bata po tsaka matanda po yung nandun. Hindi lang po bata. Pati po, meron pa po yung mga nagbibigay po ng sobre sa jeep. Ginawa na nila pong hangout yung area eh. Nagbibigay ng sobre sa jeep. Sobre sa jeep, bobo. May umakyat sa jeep sila. Bali yung area na yun, doon na yung parang ano nila. Nagsusulisit siguro yung may... Nangingay Opo. siguro para Susulisit pang-support po, sa opo. kanilang bisyo. Mr. Guarino, Opo, sir. okay, narinig niyo po. Meron pa Narinig pang ko po, nangingikil, sir. Opo. nangungutong. Oh. Titingnan po namin, sir, kung yung ganun na nagbibigay ng sobre, ay sasama po namin yan. This time, sir, alam ko yung inyong kakayahan kung hanggang saan lamang. Opo. We understand that and we appreciate your effort. Ano po, na matigil talaga. Pero sir, hindi nyo kaya kung kayo lang, magsama na ho kayo ng PNP. Opo, yun na nga po, sir, kanina yung Opo. sabi po na kailangan maplano po namin ito ng pangmatagalang Yes, sir. solusyon. Yes, sir. Opo. Sige po, isama niyo po yung I-consider PNP. po namin, sir, yung suggestion niyo po. Sige po. Sir Nilo, saan po namin? sir. Babalikan namin kayo next week. Ano po? Magandang sa hapon at maraming salamat po, Mr. Guarino. Opo. God bless Salamat po. din po, sir. Thank you Salamat. po. Concerned citizen, Yes, babalikan yes po Sir namin Rapi. kayo by Monday kung wala pa rin pong pagbabago. Tawagan po namin kayo at pakisabi lang sa amin. And then this time, akit na po tayo sa PD ng Laguna. Ano po? Okay po. Kailan na po ng pulis? Salamat po, Sir Rapi. Salamat po sa Wanted sa radyo. Sa kay Ninya Taburan po. Salamat po, Concerned citizen, sa inyong pag-text po. Salamat po, Sir Rapi. Mabuhay po kayo. Yes, sir. Thank you po, sir. Okay. Alright. Kailangan talaga PNP na. PNP Kung na ganun. tapat ng mga ito. Mhm. Kasi Yeah. extortion ng... Yan yung problema, no? Walang budget. Walang panggawa ng centers, rehab para sa mga bata, sa mga minor, sa mga ginagamit ng mga sindikato para gumawa ng mga krimen. Alam naman natin lahat marami sa mga minor de edad ngayon nasasadlak sa kriminalidad, hindi dahil sa kagustuhan nila, hindi dahil sa napunta sila sapagkat sila ay nagugutom, dahil sila ay ginagamit ng sindikato. Alam kasi ng sindikato na kapag yan ay hinuli, yan ay pakakawalan din.
Dahil minor. At alam kasi ng sindikato, wala rin paglalagakan sa mga batang yan, centers na i-hold sila doon for the meantime habang nire-rehab. Wala eh. Alam nila yon. Kaya nagagamit yung mga batang ito. Ang may kasalanan, gobyerno. Ang makasalanan, yung mga mambabatas natin. Gawa-gawa sila ng ganong klaseng batas na hindi nila na-foresee. Darating yung panahon na ito, pakakawalan din mga batang yan sapagkat wala mga paglalagyan. Walang rehab centers eh. Wala. And to think, bilyones ang budget ng TSWD. Huwag po pang isama dyan yung bilyon-bilyong halaga ng mga goods. Mga pagkain na nabubulok na lamang at tinatapo na. Paano hindi kasi? Tuloy na pakinabangan. Kasi yung ano nila dyan, hepe, walang alam kundi magkulay ng buhok. Totoo naman eh. Pero hindi na yan mangyayari ngayon. I'm sure hindi na yan mangyayari. At ang taong bayan hindi na papayag. Sa bagay, baka papayag si Mayor Duterte kasi yung buhok niya, red, white, and blue ata eh. Red, white, and blue, parang flag. Philippine flag. Kasi di ba si Mayor, mahilig niyang halikan yung flag. Di pag nakita niya ito, halikan yung buhok na red, white, and blue. Kulay ng flag. So, ito yung mga iba pang mga bagay na pwede ring iparating natin. Di ba, Idol? Hindi nga, pero seryoso po ito ha. Nagiging talamak na po yung pagkakasadlak sa kriminalidad nito mga batang hamog. Silang nga ginagamit para gumawa ng krimen. Mang hold up, di ba? In fact, sabi ng sindikato, sige, ito i-deliver mo to doon sa lugar na yan. Ginagawang drug courier. Anong regalo sa'yo? Re-regaluhan kita. Ito, rapin mo. Hindi nga, totoo to. Tuturuan nila yung bata na, sige, go ahead, gumawa ka ng krimen, i-deliver mo ito, mag-push ka, tapos pahititin nila yung bata. Pagkatapos, yan, sige, rapin mo yan. Yan ang regalo namin sa iyo. Ito, pwede mo nang rapin. Siyempre, si bata, dahil bangag na rin, rapin niya dahil may kasama pang suhol na pang droga eh. At alam kasi ng bata na pag nahuli siya, pakakawalan din siya. Papakita lang birth certificate, minor de edad. Dapat ang ikulong yung mga mambabatas na may pakana ng batas na yan. Kung ako tatanungin. Kasi, hindi naman yung mga bata ang ang dumiskarte dyan sa, kaya kung saan sila nalalagay ngayon na nasa labas sa lansangan dahil walang paglalagyan nga eh. Gumawa-gawa ng batas na wag sila ikukulong. Sila na lang ang... Di ba? Sila ang bahala sa buhay nila. Batapos silang gumawa ng krimen, lalabas din sila at pag-alagala pa rin dyan. Di dapat ang ikulong yung mga senador. Mga congressmen yan. Pero hindi na mangyayari yan dahil may curfew na. In fact, di ba sabi nga ni Mayor Duterte, pagka ang bata pag-alagala, yung mga magulang ipapakulong. Yun. Lagot kayo. Kaya mga magulang... Pag pinabayaan nyo yung mga anak nyo. Exactly. Nasa kalsada. Yun. Pero kailangan pa rin talaga yung mga centers needs. Oo rehab naman. centers pa sa mga bata. True. Parang talagang kasi ang mga bata kailangan pa rin niya magbago. Sino bang kailangan DSWD? DSWD ibibigay daw sa CPP and PA, di ba? Yun ang offer, DOLE, and then DSWD, tsaka yung DAR. Okay. Tsaka DENR. Well, okay? Abangan natin kung kanino mapunta yan. Sige. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.